Magdamag na naging maulan sa Metro Manila at karatig lalawigan dahil nga po sa habagat na pinalakas ng bagyong Butchoy. Sa Mandaluyong City, umabot hanggang bewang ang baha. May ulat on the spot si Isay Reyes. Isay. Connie, Rafi, sa patuloy ngang malakas na buhos ng ulan ay patuloy rin na lumalala yung nararanasang baha ng mga residente dito naman sa bahagi ng Boni sa Mandaluyong City. Umabot na sa baywang ang baha rito dahil sa patuloy na pag-ulan mula pa kagabi. Napagkakakitaan na nga ng ilang residente rito ang baha. Imbes na bangka, mga malalaking styro ang sinasakyan ng mga tao rito para hindi na nila kakailanganin lumusong sa baha. Nagsisimula sa 30 pesos ang singil mula na umaabot naman sa 50 pesos bawat biyahe. Ang mga bata rito ay nag-e-enjoy naman sa paggala o paglangoy sa baha. Nakahanda ang mga residente sa may Santo Rosario at sa Boni Avenue dahil nga ang kanilang mga gamit ay kanila nang itinaas dahil tuwing ganito raw na tag-ulan ay pinapasok ang kanilang mga bahay. Sakit sa ulo talaga ng mga residente ang baha rito sa Maysila Circle dahil sa proyekto ng DPWH. Walang araw na hindi sila nakakaranas ng baha rito pero kapag ganitong malakas ang buhos ng ulan ay bumabaho at lumalalim lalo ang tubig. Ang mga tauhan ng Mandaluyong Risk Reduction and Management Council sinusundo ang mga residente para lang sila ay makapasok sa kanilang mga trabaho. Tuwing tag-ulan, tila nagmimistulang ghost town ang bahaging ito ng Boni Avenue sa Barangay Plainview. Patay ang lahat ng negosyo at ang mga residente naman ay hindi rin makapasok sa kanilang mga trabaho kung hindi naman susunduin ng bangka. Connie, Rafi, kanina sa pag-ikot natin dito nga sa ilang bahagi nga ng Boni Avenue doon sa may Santo Rosario Street at maging dito nga sa may Silo Circle, nakita natin kung gaano nga kahirap yung naging sitwasyon ng mga residente rito dahil kung hindi nga sila susunduin ng mga bangka ng Mandaluyong Risk Reduction and Management Council ay hindi sila makakapasok sa kanilang mga trabaho dahil naman yung mga nagsisilbing ang balsa dito, yung mga styro ay minsanan lang yung pag-ikot at kakaunti lamang sila. Kahit syempre pakiusap nga ng mga residente rito sa gobyerno, particularly sa DPWH, Connie, Rafi, ay sana naman ay mabigyang solusyon talaga itong construction na ginagawa rito, dito nga sa drainage dahil talagang nahihirapan sila. Lalo na nga ngayon na pumasok na yung tag-ulan. Pabugso-bugso yung nararanasan natin na tag-ulan dito o na pag-ulan dito, minsan ay lalakas, minsan naman ay bigla-biglang hihina. Connie, Rafi? Isay, nakikita ko dyan sa background mo, may mga sasakyan pang parang nagbabacking. May mga sapat naman bang warning na merong malalim na baha dyan para hindi na tumuloy yung mga sasakyan? Dito sa bahaging ito, sa area na to, Rafi, ng Maysila Circle, na kung saan magsisimula na nga yung baha, wala nang nakalagay na warning signs. Pero a couple of meters away from this point, mga 200 meters away, may nakalagay na warning na wag na nga pumasok dahil malalim yung baha. Pero yung ibang mga sasakyan kasi, sinusubukan pa rin nilang makapasok dahil siguro, sanay na sila na may baha dito, tinatansya nila kung baka naman aabutin ang sasakyan nila o hindi. Pero yes, to answer your question, meron namang nakalagay na warning signs dito, Rafi. Pero yung mga malalaking sasakyan, katulad ng mga 24-wheel truck, nakita natin, Rafi, kanina, ay sinusuong pa rin nila yung baha dahil kaya naman ang kanilang mga sasakyan, Rafi. At tama naman, Isay, yan dapat yung susolusyonan ng malaking proyekto dyan sa may Mandaluyong, sa may Silo Circle na dapat masolusyonan. So, lumala pa ba lalo or medyo nabawasan naman kahit konti, Isay? Well, Rafi, we've been covering this area for a couple of times already. Kapag tag-ulan o kahit na yung konting buhos lang ng ulan. Pero sa ating nakikita rito, parang walang improvement tayo nakikita dahil talagang lalo pang lumalalim yung baha. Bagamat sinabi natin kanina na walang araw na hindi sila nakakaranas ng baha, may particular area lang naman yung laging may baha day in day out, talagang umaabot sa gutter deep or minsan nga abot pa ng almost tuhod yung lalim ng baha dito. Pero pag ganitong buhos talaga yung malakas na ulan, Rafi, talagang affected sila. A big portion of Maysila Circle, almost half, pati yung Boni Avenue, yung bahagi nun, pati yung mga streets inside of it, talaga nakakaranas sila ng matinding baha. Tinanong din natin yung mga residente kanina kung meron ba nga silang nakikita na solusyon dito, pero it's been years daw na ganito talaga yung buhay nila. Kumbaga nag-adjust na nga lang sila. Yung mga establishment dito, pag ganitong tag-ulan na,
tanggap na nila na hindi sila nakakalabas ng kanilang mga bahay. Yung iba nirarasyonan na lang ng pagkain dito ng kanilang mga amo para lang makasurvive sila dahil di talaga sila makakalabas, Rafi. At Isay, kita din natin sa video yung mga naglilinis ng mga membro ng DPWH. May epekto naman ba yung kanilang ginagawa na pagdidiklag nitong mga drainage na nababarahan na I presume mga plastic pa rin yan kanilang mga nakukuha, Isay? Yes, Rafi, mga plastic yung kanila nakukuha. Kanina, nung umikot tayo dito nga sa bahagi ng Bonnie Avenue, merong mga ilang tauhan ng DPWH, mga maintenance ito, na nagpupulot sila nung mga lumulutang nga na plastic. Pa isa-isa talagang minamanual nilang pinupulot yung mga plastic bottles, mga plastic cups, mga plastic na talagang pangsupot, no? Para lang ma-declog nga yung mga drainage. Pero hindi natin pa masiguro, Rafi, kasi kung gaano ba nila kadalas ito ginagawa, kung ganito ba na bago magtag-ulan, ginagawa na nila itong declogging ng drainage system nila dito sa bahagi nga ng Bonnie Avenue. Kasi kanina, bago tayo dumating dito sa May Silo Circle, kung saan nga malalim yung baha, Rafi, ay merong street tayo na nakita na yung drainage, imbis na pumapasok yung tubig, bumubulwak yung tubig palabas. Kaya we are assuming na mukhang barado talaga yung drainage system sa bahaging ito, Rafi. Isay, yung time and again, ang sinasabi nga ang problema talaga dyan sa May Silo, yung kawalan din ng pumping station. Bagamat yung meron namang mga ilang lugar na karatig dyan na meron, barado o clogged na nga rin yung pumping station mismo. So, ang magandang malaman sana natin kung meron bang statement na nagbigay na ba ang Mandaluyong City Government para naman malaman kung ano ba yung direksyon na ginagawa nila para makipag-ugnayan sa national government on this. Aalamin pa natin, Connie, kung ano yung official statement ng Mandaluyong government tungkol dito. Pero meron silang malalaking billboards dito na kumbaga parang disclaimer ito ang lumalabas. Nakalagay dito na this is a DPWH project. This is not a project of Mandaluyong government. So as to say to the people na siguro kung sa parte nila yung Mandaluyong city government, wala sila or it's out of their control. Pero sa years back, it's approximately a year ago, Connie, na interview natin yung si Secretary Singson ng DPWH pa noon at tinanong nga natin kung ano ba yung solusyon na ginagawa dito sa May Silo Circle dahil nga nirereklamo ito ng mga residente rito. Ayon sa kanya ay hindi kasi ganun kadali yung paglalagay ng mga malalaking pipes sa ilalim nga ng kalsada. Meron na raw silang ilang areas, kumbaga parang phase by phase yung ginagawa nilang construction dito. May ibang parts na tapos na nila, pero may iba pa rin na talagang kailangan nilang, it would have to take time para matapos nila nga yung drainage system dito o para maging efficient. Hindi naman din daw kasi nila magawa na basta na lang nila tatapusin para lang masabi yung natapos na yung proyekto dahil baka hindi rin ganun gaano maging epektibo. Alamin din natin, Connie, kung ano ba yung pinakamalapit na pumping station dito ng MMDA kasi kung maaalala natin, bago nga pumasok yung tag-ulan, talaga namang inayos ng MMDA yung kanilang pumping stations para nga nang sa gayon, yung tubig na naiipon sa iba't ibang lugar ng Metro Manila ay masiguro na makakalabas either nga dito sa Pasig River, which is yung malapit dito sa Mandaluyong o doon naman sa Manila Bay. Connie. Oo, palalahanan lang din natin dahil hindi pa tayo makakuha ng statement mula sa Mandaluyong government na yung mga, at least yung mga tanod man lang, sana sitahin nila yung mga batang nasa likod mong nagsiswimming at naglalaro sa tubig baha. Napakadelikado, Isay. Maraming salamat sa iyong report na yan.